Elizalde Broadcasting. Elizalde Broadcasting. Elizalde Broadcasting. Elizalde Broadcasting. Expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management, and this station. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong taga-subaybay. Welcome po dito sa ating studio, Elizalde Broadcasting, mula sa Calakhang, Maynila, sa Ermita, Manila. Opo. At syempre sa ating pong programang Diskarte with your host, Mel Elizalde po. Ngayong araw, November 15, 2021, Lunes na, no? Medyo maulang Lunes ngayon, ano? At saka medyo maganda na ho ang ating kalagayan sa pangkalusugan dahil yung ating COVID-19 na kaaway ay medyo bumababa na po ang rate, ano? At tayo po ay masaya at syempre, pero wag ho tayong maging lax sa sa ating mga gagawain. At napuna ko po na alam nyo nung naglalakad-lakad ako pagka pauwi, nakita ko at nung linggo, marami hong mga bata na sinasama ng mga mag-anak, no? Yung mga baby pa, mga 3 years old, kasama sa mga kainan, yung mga ganon. Sana po medyo bawas-bawasan natin yon dahil baka mamaya magkaroon na naman ng mga problema. Alam niyo po yung mga bata, yung kanilang immune system, hindi po masyadong ganoon. Well, yan po ang ating mga pasubali ngayong araw. Bagamat sinasabi ko po sa inyo na nasisiyahan tayo dahil nga po yung bumababa na ang rate ng ating kaaway na hindi nakikita, yung COVID-19. Siyempre po, huwag niyong kalilimutan na meron din po tayong ikakampi na hindi rin nakikita at makapangyarihan sa lahat. Yan ang Panginoon. So, ngayon naman po, dumako tayo sa pinagkakaguluhan ho lahat ngayon ng bansa natin. Ang politika, no? Ang gulo di ba? Puro suspenso ang nangyayari, no? At alam niyo naman po ang mga nangyari ng mga nakaraang na kung saan ay pabago-bago at sila po ang ating pong pamahalaan ay yung mga nasa pamahalaan po ay nagbago ng kanilang mga plano at merong nagsumite, merong hindi nagsumite, merong umurong, yan, ano po. Sa ngayon pong araw na to, ang ating pong pag-uusapan ay hindi naman sa politika pero meron ho itong medyo kaugnayan. Bakit? Sapagkat ang mga kaugnay po dito ay sinasabing malapit ho sa ating pamahalaan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung po bang nagkaroon ng usap-usapin itong nakaraang linggo lang nangyari. No? Ito yung sinasabing magkapatid na Dargani na nasabat sa Davao City sakay ng isang eroplano papuntang Malaysia. Sino po ba yan? No. At bakit ho mahalagang pag-usapan natin? Alam niyo po, yung magkapatid na Dargani ay nasabat sa Davao City sakay ng eroplanong papuntang Malaysia. Ano? Bakit ho sila tatakas? Yung ba tatakas yun? Kasi di ba, kung maalala ninyo, sila po ay sinamon sila ng Blue Ribbon Committee chairman, ang magiting nating senador, si Senador si Senador Gordon, no po. At subalit upang isumite nila ang mga papeles na kinakailangan nilang isumite, pero hindi na ho sila sumuko. At sinabi ho nila bago doon na sila daw ay darating at ngunit
mula noon na hindi na sila nakita. Kaya nga sabi nga po ng magiting nating senador Gordon, Richard Gordon, na anong nangyari na yan? Bakit hindi sila sumipot? Ibig sabihin, alam niyo po, pag meron kayong kinakaharap na kaso at kayo ay hindi sumipot, nagtago kayo, ano mo ibig sabihin yan? Ano lang mo yun ika nga natural lang ho na isipin ng mga tao yun na baka guilty kaya tumakbo o nagtago. Kasi kung hindi ho kayo guilty o may tinatago, hindi kayo matatakot humarap kung kanino mang Herodes. Hindi po ba? Kaya po, sila ay naarestong magkapatid mga alas 5 ng hapon sa Davao City Airport. At sila ay papunta nga hong Kuala Lumpur, Malaysia. Dinala sila sa kustodiya ng Senado at sila po ay may order na i-detain sa Senate dahil sa pagtanggi ng pagsumiti ng mga dokumento na kung baga kinakailangan ho yun, no? Para wag ho silang makatakas dahil kailangan po ang kanilang testimonyo mahalaga dito sa Parmalee Corporation kung saan na-involve ho sila sa malakihang parang corruption na nga ho ito, no? Sapagkat overpricing ang mga prices na kanilang mga nagawa, na kung saan ang Parmalee Corporation ay meron lamang 625,000 pesos sa kanilang panimulang SEC, no? Securities and Exchange Commission. Subalit wala po silang opisina, wala rin din pong na nakita ang Senate Commission na kung saan Blue Ribbon Committee na walang nakitang opisina, walang tao, wala lahat. Pero sila ay nakakuha ng napakalaking project dito sa Pilipinas na kung saan dapat ho na ibigay sa ating mga kababayan. Di po ba? Kung saan marami rin naman kung natatandaan ninyo nung kasagsagan ng ating COVID-19 2019-2020, ganyan, ay marami hong naglabasan ng mga face shield kung saan made in the Philippines. Ang gaganda pa nga ho iba-ibang kulay, no? Bakit hindi ho sila naaprobahan? Bakit ho dyan na ibigay? At di umano pa sinasabi na ang mga face shield na yon na kung saan ay tinampered pa ho ang expiration ng mga ganung bagay. At sinabi nga ho doon sa testimonya ni Twinkle, no? Twinkle, na sinabi ho na bakit babaguhin niya ang kanyang testamento later on, no? Kaya nga marami ho ang nagtataka. At ngayon nakita po natin sa pahayagan sa mga social media kung ano po ang mga nasa isip ng ating mga kapwa mamamayan, ng ating mga kadiskarte, na sinasabi nilang the time is near for yung mga revelasyon na mga darating sapagkat naipit na ho itong magkapatid na to Hindi na sila pwedeng magsalita sapagkat nasa kustodiya na sila ng Senado at in fact, nag-move po ang ating mahal na Senadora Risa Hontiveros na sila ay bigyan ng proteksyon para ika nga po naging makampante ang kanilang pag-iisip dahil sila nga po kumbaga magwi-witness na sila, no, doon sa kanilang gagawin na paglilitis sa pagsusunod ng mga araw. Kaya nga po sinasabi ko po na ito ay meron pong kahalagahan ito sa darating nating eleksyon sapagkat magkakaalaman ho kung bakit malalakas ang loob ng mga mga dayuhan na to na kung saan masyado at lahat sila ay nagtambakan diyan sa Davao. Di po ba? Si Mr. Yang, hinanap ang kanyang address doon sa condominium niya sa Davao City. Wala hong natagpuan, 2 unit niya doon, walang tao. At bakit ho sila doon nagsisiksikan? Yun ay lugar ng ating Pangulo. At natatandaan niyo po ba rin na si Michael Yang ay kaibigang matalik o kaibigang very close ng ating Pangulo. At sinasabi nga po na ng mga tao at lalo na ng committee
ng Blue Ribbon Committee na ang mga taong yan, there must be someone na magpoprotekta sa kanila kasi ang lalakas ho ng loob, no? At isa pa, nahulihan din nga sila, kung natatandaan nyo rin, na sila ay merong mga mahaling sasakyan. O ba? At ito pa ho, nung linggo sila ay nahuli nga, papuntang Malaysia, sakay ng isang eroplano. At yun, no, nakita nyo sa larawan, bumaba na sila at sila ay sinalubong o na sinalubong sila ng Senate sa kustodiya, papunta sila sa Senado. At sinabi ho ni Rene Samonte, the Senate Sergeant at Arms, na naaresto ang magkapatid mga alas 5 ng hapon, no? Yan ho, maganda. Saludo po kami sa inyong ginawa. At siyempre, ginawa nyo lang ang inyong katungkulan. At mabuti naman at merong nakapagsabi o nalaman din na paalis na yung magkapatid na yan. Kung hindi, maghahanapan yung pala nakaalis na. Mabuti na lang. At siyempre, ito raw po ay imbestigahan ng Blue Ribbon Committee. Abay, mayayaman ho. Alam nyo, private na eroplano ito. Kanino ho ba yung eroplanong gagamitin na yun? Yung ginagamit na yun o gagamitin? Yan ho yung magkapatid, no? Si Twinkle at saka sino ba pangalan niyan? Si parehong Dargani, no? Ano yan parang mga Indian national yata sila, no? So yan ho, sinasabi na paimbestigahan ng Senado yan. Kaninong eroplano kaya yun, no? Medyo marami na humuhula kung kanino, no? Siyempre, alam na natin kung sino yung mga mabibigat dyan sa Davao, sino yung mga mayayaman dyan, sino yung talagang can afford na mag-upa ng isang eroplano o pinaupa sa kanila o pinahiram. Di po ba? At lingid sa kaalaman ng Blue Ribbon Committee. Mabuti na lang. Merong nakaalpas na siguro may nagkapag-tip dyan. Kasi alam nyo naman, ang mga Pilipino, naniniwala po ako na pagdating po sa katotohanan ay magsasama-sama po tayo. It's high time po na ganun ang ating gawin. Kasi kung hindi ho, dahil sa lakas ng mga mga taong nasa likod nito, baka malamang hindi ho natin mapatunayan ito kahit na anong gawin ng ating mga magigiting na mambabatas, no? So, yan po. Salamat tayo at merong nakiisa na nagbigay ng ng tip ba yun? Na sinasabing, paalis yung dalawa. Parang ganon, ano? Kaya sila ay inutusan ang Senate Blue Ribbon Committee ay nag-utos ng kanilang Sergeant at Arms na pumunta ron at sila ay apprehend sila, no? Kasi yun nga, ano ibig sabihin nun? Patakas na sila di ba? Tatakas. Biro nyo, tatakas. Mr. Gerald Molina, good day po, Tita Mel. Thank you very much. Thank you. And Carlo Pancho, hi. Nako, Pancho, we miss you already. Punta ka dito, ha. Hello, Tita Mel. Kumusta? Joey A. Artus watching here from Taguig City. Thank you very much, Joey. Eric, Ike Enriquez, blood is thicker than water, Davao City. Sige na, sabi. Talaga to si Eric, mabait to ito. Ayan, sinasabi. Well, yan ho yung mga pinagtatakhan ng mga Pilipino, no? Bakit mabuti na lang, sinasabi nga po ang lahat ng mga gawain na hindi maganda o ika nga may tinatago, darating ang panahon, darating ang araw na ma-expose ito whether they like it or not, no? Lalo na kung ang involved ay bayan, bansa. Mabuti lang ho kung isang tao, dalawang tao Kung ka-business niya na, okay lang. Pero ang involved ho rito tayong mga mamamayan. Ang bayan natin, unang-una sa gitna pa ng pandemic na kung saan talagang bagsak ang ekonomiya, bagsak ang kalusugan ng mga tao, bagsak ang pag-iisip ng mga tao. Kaya nga ho, kung maalala nyo, marami tayong mga records na kung saan ang mga kababayan natin na nagkasakit o whatever, yung mga kamag-anak nila may sakit. Nagpakamatay ho yung iba hindi ba? Dahil sa nararanasang kahirapan, tapos yung pangsakit na dumadana sa atin, maraming bagay. Kaya nga, tapos ganito pa ho, mababalitaan natin na isang project na napakalaki, binigay sa dayuhan, tapos niluloko pa tayo. Ano ho yun? Di ba?
Napakasakit ho nun dito sa sarili nating bayan. At para silang mga hari pa. Nakita niyo ho ba? Nung isang beses, nakakainis yung tignan eh. Yung si Michael Yang na kung saan naghikab pa. Naghikab pa siya. Si Michael Yang ba yun? Naghikab pa sa Senado habang kinakausap ni Senator Francis Pangilinan. No? Kaya nagalit ho si Senator. Parang binabastos ho niya ang ating mga mambabatas. Whereas, hindi naman ho sila taga rito eh. Bakit? At ho ganun kalakas ang kanilang mga loob. Bakit ho ganun sila? At parang wala ho silang respeto sa ating mga mambabatas. Bakit po? Kaya nakakasama po ng loob. At tayo naman po ay sumasaludo sa ating mga magigiting ng mga senador. At sana po ay patnubayan kayo ng Diyos at nalalapit na. Kayo po ang susi ng lahat ng ito at pinagdarasal po namin ang inyong tagumpay sapagkat ang tagumpay po ng pagsasalaysay ng mga pangyayaring ito ng pag-imbestigasyon ng Blue Ribbon Committee ay tagumpay ng mamamayan. At tagumpay po ninyo ay tagumpay po ng bansa. Maraming salamat po sa inyo at sumasaludo po kami at dalangin po namin yun nga na kayo ay patnubayan at sana po ay maliwanagan ng lahat, no? Ika nga ho yung larawang ika nga na iguguhit unti-unti sa pamamagitan ng mga nakalap ninyong mga ebidensya ay talagang makita na ang tunay na larawan. Kasi yan po ang inaabangan ng ating mga mamamayan, lalo na po yung mga mamamayang ika nga ho sumusubaybay talaga sa mga problema ng ating bayan. Alam nyo naman po, ang ating pong mga mamamayan ay, ika nga po, marami rin naman po yung sinasabing wala ang pakialam. Well, hindi ho natin sila masisisi kasi alam naman natin, mahirap ang ating bayan. Marami po sa ating mga kababayan ang hindi nakapag-aral. Kaya parang wala ho silang interest dito sapagkat hindi ho nila nalalaman ang kahalagahan kung paano tayo kailangan malaman natin ang lahat ng nangyayari at mangyayari pa sa ating bayan. Sapagkat ito ay sarili nating tahanan, kinakailangan protektahan natin. Hindi ho tayo pwedeng maging lax, no? At siyempre, naalala niyo po ba yung lyrics ng ating pambansang awit? Di po ba sinasabi, ang sinumang magnanais na lumupig sa atin ay handa tayong mamatay para sa pagtatanggol sa ating sariling bayan. Yan po ang mahalaga, no? Kasi pag hindi po natin in-assert yun, sino pa ho ang aasahan natin mag-assert ng ganon? Tayo po ang nakatira dito, mamamayan tayo ng bansang Pilipinas, atin po ito. Hindi natin dapat pabayaan ito sa kamay ng kung sino mang mga pupunta rito para lang magsabog ng hindi maganda, lalo na para sa ating ekonomiya. No? Yan po, mga minamahal kong taga-subayan. At sabi nga ho, Joey Artos, Eric Mike Enriquez, and Ma'am, would you believe that it was Davao first Congressman Paulo Duterte who gave the info that resulted to the arrest of two siblings? O yan? Hindi yata nalagay sa dyaryo yan na si Paulo Duterte ang nagsabi niya. Well, thank you very much, Mr. Paulo Duterte, Congressman Paulo Duterte. Salamat po sa pagbibigay nyo kung talagang kayo po ang nagbigay ng info na to na nag-lead to the arrest of these two siblings na si Dargami, no, yung magkapatid na si anong pangalan nito? Si Twinkle at saka si Morris ba yun? At masyado tayong masaya kung totoong si Congressman Paulo Duterte ang nagbigay ng info. Saan mga galing yung info mo na yan, Eric? Thank you very much. Alam nyo kasi ito si Mr. Eric Ike Enriquez, isang magaling na mamamahayag. Silang nasa print media ho sila. Meron silang isang maraming sinusulatan nito at saka galing din home broadcaster po. At talaga ho siya ay nauuna sa mga balita. Ika nga po, hindi makakaligtas sa kanya yung mga balita. Kaya naniniwala po ako dito sa info na sinabi niya, Ma'am, would you believe that it was Davao's first Congressman Paulo Duterte who gave the info that resulted to the arrest of two siblings?
Well, if it is true, thank you very much, Congressman, and we salute you. Salamat po sa pakikiisa ninyo. At salamat din, Eric, sa pagbibigay mo ng info na to. Kasi wala sa pahayagan nito eh. Wala rin sa TV, wala rin sa radyo, wala rin sa mga social media. Alam niyo po ako, pagkagabi, before I sleep talagang before I go to bed, talagang po ako sa Google, kung ano talagang sa news, nag-browse po ako kasi kailangan ko yun na malaman ko what is really happening, para meron tayong idea kung kinabukasan, ano yung pag-uusapan. Although pag Sunday, wala po tayo. Bakit po tayo pag wala Sunday? Kaya nga po susulat tayo dito sa may-ari ng building na to na kung pwede ay tayo ay allowed, kahit na ilang oras lang sapagkat nasa media po tayo. Kasi ito po ang pinirmahan namin sa rental, pero I don't know kung mangyayari yun sapagkat ako gusto ko nga po Monday to Monday, Sunday to Sunday, kumbaga the whole week, kasi dapat ganyan pagka nasa broadcasting kayo, kasi wala dapat na holiday o Sunday or what, nandiyan kayo kasi ayun yung mata. Gagamitin ko yung mata ng masa. Kasi yun itong mga dyaryo nila, Eric Ike Enriquez, sila Mel Hota, nasa print media sila. At the same time, sila po yung nagpa-publish nitong mata ng masa na kung saan ang inyo pong lingkod, Mel Elizalde, ay binigyan nila po ako ng column doon. Sana po mabasa rin ninyo. At saka, marami pa tayong pag-uusapan, pero alam niyo po, bago tayo mag-usap pa ng marami, dahil araw-araw naman tayo nagkikita, kinakailangan mga 30 minutes lang tayo nag-uusap. Kaya ito nais kong batiin ito po, sabi niya, to expose one of the closest man of President Duterte, the war has just begun. Wow. Talaga Sabi niya, kung i-expose daw yung the closest man of President Duterte. Sino yung closest man nila? Could it be Bongo? Marami siya mga close friend di ba? Pero ang sinasabing closest kanya, pinaka-close sa kanya, walang iba kundi si Bongo, Pero marami nga pong mga haka-haka at sinasabi na ayaw natin magbitaw ng sinasabi nila. Meron silang mga kaalaman tungkol sa mga anong mga drugs, mga ganyan. Rodolfo Santo Domingo, hi Tita Mel, watching you here at our home. Thank you very much for watching, Rudy. Mamaya tatawag ako sa iyo dahil sa pinag-usapan natin. Thank you for watching. At ito talaga itong si Eric Ike Enriquez. Talagang, alam niyo po, pag sinabi nito, pinaniniwalaan ko Ma'am, would you believe that it was, ayun ang sinabi niya. Tapos sabi niya, to expose one of the closest man of President Duterte, the war has just begun. Nakakatakot po yan, kung sasabihin ninyo, ang presidente, may mga kaalyado yan, at sinasabing yung mga kaalyado niya ay medyo nababanatan o na-expose. Pag-uumpisa na ang giyera mundial. Di ba? Ganyan talaga Pagka nag-umpisa ang giyera mundial, wala tayong magagawa dyan. Batuhan na sila sigurado ng kamatis na bulok yan, pero ang mamamayan ang bahalang, magbigay ng kanilang final decision kung paano, At sapagkat ang Diyos talaga hindi natutulog at pinapatnubayan ng bansang Pilipinas. Bigla na lang may mga twist na mga pangyayari na kung saan dapat ganito yung programa nila, kung ano-ano, pagkatapos biglang magkakaroon ng mga ganyang pangyayari na hindi nila akalain na kung saan magiging dahilan ng magkakaroon ng malawakang investigasyon at kung saan parang nakikinikinita na natin sapagkat pinag-aaralan naman po natin yung mga pangyayari na kung saan nalalaman na natin kung ano ang mga kanilang balakin at sino ang taong nasa likod dito. Sabi ni Eric Enriquez, Duterte versus Duterte. Well, maano po yun. That's very broad, po? Katulad nung kung inyo pong ilalagay sa isip nyo itong pagtakbo yung pagpapile ni Miss Sara Duterte, ni Mayor Sara Duterte ng
Vice President, no? At inaakala ho ng presidente medyo intimidate ang Pangulo, ang tatay niya, na bakit Vice President pumayag ka? Eh, mas malaki ang rating mo. Wow. Bakit po kaya alam niya yung rating na mas mataas ang rating ni Mayor Sara Duterte kaysa dun sa mga kalaban? Tayo na lang ho ang magano niya, no? Tayo na lang mag-isip kung ano ba ang katotohanan. Pero ang sabi nga po, si Mayor Sara Duterte daw po ay iba sa kanyang pa. Well, marami po tayo kasing mga kaibigan, katulad ho nitong si Mr. Eric Kite Enriquez, na kung saan malawak ho talaga ang ano nito, ang hawak nitong mga, ito sinabi na naman, is just the tip of the iceberg. Hoy, talagang makahulugan yun, ano? Tama ka, totoo yan. Tip of the iceberg lang yan, no? Yan. Ay, malapit na ho yung maging maliwanag at the end of this before, I think, bago matapos ang Disyembre. Tapos na rin ang boxing nitong Parmalee na to. Kumbaga sabihin tapos na ang, kumbaga, in the bag na ang dapat malaman ng Blue Ribbon Committee. So, yan po mga minamahal kong kadiskarte at bago tayo maghiwa-hiwalay, gusto po pong batiin ang ating pong mga kaibigan from Southern California, Mr. and Mrs. Ross Garcia. At sana I want to talk to you on the phone kahit na sandali lang because I have a very important gusto ko lang makausap ka kung maaari, no? Just give me the time na pwede kang kausapin kasi meron akong tatanong sa'yo. I cannot contact May, no? At siyempre, I want to say hello to Miss Cholay and Hill Ontiveros of San Jose, California, and my former classmates in the high school, Miss Estrella Angeles Rodriguez na siya ngayon, and her husband Moy. Hello kayo dyan, kumusta kayo? Sana makapagbakasyon na kayo dito, matatapos na yung mga problema natin sa kalusugan, ano? And of course, I want to say hello to my son in Michigan. My son is a nurse in Michigan, and also my daughter-in-law and my two son-in-law. Yeah, son-in-law ba? Oh, grandson, I'm sorry. Malalaki na po, mga binata na. No? So, the eldest is taking up nursing and the other one is, yata ho yan sa parang aviation. No? Parang lalaki yan Alam nyo, pinagmamalaki ko po, puro lalaki ang aking mga apo. 8. Sunod-sunod na lalaki at 3 babae. Haluan ho ng mga girls, pretty girls, no? So, hanggang sa muli at bago po tayo mag-end, gusto ko pa nga palang batiin muli yung aking co-teacher ng belated happy birthday na betay ko na siya nung nakaraan November 12, no? Mr. Nestor Velasco, no? And of course, my best friend, Lynn Soreda, ko. At of course, my other best friend, Mrs. Pasita Fausto Aborde. Hanggang sa muli, mga minamahal kong kadiskarte, don't forget po na lagi po kayong susubaybay sa ating mga programa. And please don't forget to like and share sa ating pong YouTube and Facebook, ang Elizalde Broadcasting. At lahat po ng mga programa, ang susunod po ay tabayanan ninyo ang realidad ni Mr. Mel Hota. Hanggang sa muli, and don't forget, I love you all.